Di ba, ibig sabihin, don't tell me, hindi nyo nakita yun, ang laki-laki nun. Ang laki kaya ng M16. Di ba? Easy lang ibig sabihin nun. Ano talaga? May problema. Hindi natin kailangan ng scanner dyan. Kailangan dyan palitan talaga yung nasa gate, nasa bantay, di ba? Yun lang ang problema dyan. Huwag na tayo, dami nating palusot eh. Ganito pa naman kalaki yung baril, oh. Pinasok mo sa ano to? Wasak! Nagluluko tayo nito ni Katapang. Oh. Ay, grabe. Sa susunod, online selling ng mga preso. Alam mo, sa susunod, nasa TikTok na sila, nagbebenta na sila ng mga kung ano-ano. Lupit talaga. Katapang, ipaliwanag mo nga paano nakapasok ang mga baril dyan. Oh. Bakit ka kailanganin ng budget para sa scanner? Ito. Ay, nako. Ito. Pwedeng hawakan ng mga nakapiit sa bilibid. Inilipat na rin ng kulungan ang ilang high-profile inmate. Nakatutok si Salima Refran. Granada, nagsisihaba ang mga patalim, iba't ibang armas at kung ano-anong kontrabando ang nasamsam sa... Ayan ang dami daw nagsuko ng kontrabando. Naglilinis kayo ngayon. Kasi pag chinek up dyan, maraming mahuhuli. Mga pakitang tao kayo, mga... ayoko na makabagsasabi pa Diba? Nung hearing, kinaumagahan, sinusoli na yan. Meron akong kopya eh. Ito, saglit, kukunin ko. Kailan ba hearing? Kahapon, no? Meron akong kopya niyan eh. Oh. Saglit ha, hindi ko ata na-save eh. Binubura ko agad eh kasi baka magka-raid. Asa na yon? Ito ha. Sample lang ha. August 10. Kahapon, August 11. Di ba? So, ito nga yung araw. Ayan sinusuko na. So, same nung araw nung nagkakaroon ng hearing. Siyempre, isusuko nila yan. Pakitang tao, alam nyo, yan sila Katapang, ganyan ang nila eh. Mahilig sila, saan pa magmamana yan? Hindi sa press con. So mahilig sila sa press release. Ipapakita nila, marami na. Ang tanong dyan, dapat ito. Dapat sinisita kayo. Huwag niyong sabihin, panahon pa ni Bantag yan. At kahit panahon ni Bantag pa yung mga yan, dapat ilang buwan na kayo dyan, nahuhuli nyo. O anong nangyayari sa inyo? Kung kailan kayo iimbestigahan, kung kailan may kaso, kung merong bulilyaso dyan, kung meron kayong kalokohan dyan, kaya kung kailan nasilip, saka kayo magpapaganyan. Wala kayong lusot. Katapang, kasalanan nyo yan. Huwag nyo isisisi kay Bantag. Kailan pa yan? Hindi nyo ginawa yung dapat nyong gawin. Kailangan may mangyari muna bago nyo gawin. Oplan Greyhound na isinagawa sa maximum security compound ng Bilibid. Bukod sa mga nakarolyong tabako o likit, may tabako ring nakabalot. Galon-galon ang mga produktong petrolyo. Tingnan mo galon-galon petrolyo? May big bike ba sa loob? Bakit may petrolyo dyan sa loob? Ano kayo, nagka-camping? Katapang, hindi nyo nahalongkat yan? Marami ring nakuhang hardware tools at construction materials. Yung construction materials. So, negosyo daw ni Angelina yan. Angelina.
Dami ng questionable sa'yo. May nilabas akong video, tinatanong siya kung meron siyang may training ba siya. Meron daw. O ano yung training mo? Umattend ng seminar. Hindi po schooling, hindi po training ang umattend ka ng seminar. Dati si Angelina, kahit kailan. May hardware pa. Ayon sa Justice Secretary, malinaw raw na may mga kawani ng Bucor na kasabwat ang mga PDL. Yes. May mga kawani na kasabwat ang PDL. Si Katapang po yun. Tanggalin mo. Huwag mo na paikot-ikutin. Nasa harap mo na parang yung smuggling. Nasa harap mo na, sinabi ni Bongbong. Bilang na ang araw nyo. Wow, hanggang ngayon wala pang investigasyon sa smuggling. Ginagawa nyo katanga-tanga yung mga tao dahil sa mga ano yung ganyan. Ayan na, pinapakita na may pangalan na. Ito same thing. Tanggalin nyo sila Katapang dyan, palitan nyo ng hindi kung hindi umayos yan. Maraming milagrong nangyayari at ito naman ay ayaw nating pabayaan lamang. Hindi naman santo yung mga nangyari rito. Marami talaga rito ay sanay talagang kumita na halang ang bituka. Kumita sa bawat paraan na meron. Iba pa ito sa mga kusang Normal yan, may mga dyan. Alam mo sa akin, ang dapat pong ginagawa dyan, andun na tayo, pinakauna sa lahat, tanggalin si Katapang tsaka si Bautista. Pero sa tingin ko lang, wala naman akong experience. Okay, so ayoko magdunong-dunungan. Pero para sa akin kasi, ang nagiging problema dyan, ang nagiging corruption ay nandoon sa BIP. Saan ba magmumula ang corruption? Ang corruption po ay pera. At sino bang may kapasidad magbigay? Di yung mga BIP. Asan ba ang mga BIP? Nasa maximum. Ando doon sa mga drug lords, gambling lords, at lahat ng mga lords na sindikato. Isa na makakatulong para umayos dyan ay dapat niro-rotate. Huwag kang magpapatambay ng isang bantay o opisyal dyan na isa lang permanente dyan, especially dyan sa maximum na may mga VIP. Ever since, problema na po yung mga VIP. Ever since, dyan sila nagpapatayan. Kasi yan ang may mga pera. So, dapat ang bantay niyan, ang opisyal na naka-assign dyan, iniikot, niro-rotate. Nang sa ganun, hindi nila nasasamantalayan. Pero kung magpapatambay ka lang dyan ng isang permanenteng gwardya at permanenteng opisyal, lalamunin yan. Lalamunin ang pera yan. So para makaiwas sa tukso, iniikot yan. Dalin mo sa ibang lugar, palit na naman. Tapos usually magkakakilala na naman, malalagyan na naman, palit na naman. Para naiiwasan yung krimen. Sinukong mga gamit ng mga pangkat o gang tulad ng granada, mga sumpak, mga itak, iba't ibang improvised. Tingnan mo, may granada. Tapos pinambintangan si Bantag doon sa may granada naman talaga sa loob. May mga itak, may mga sumpak. Tingnan mo yan. Deadly weapon niya. Paluin ka sa ulo niyan. Mangingisay ka dyan eh. Paano napunta yan sa loob? Nagmamalinis pa kayo. Naggagaling-galingan pa kayo. Huwag niyo sabihin, panahon na naman ni Bantag yan. Wala na kayong lusot. Na armas at mga cellphone. Isinagawa ang inspeksyon matapos ang mga pagdinig sa Kamara at Senado sa mga issue sa Bilibid. Kasabay yan ang paglilipat ng mga high-profile inmate tungo sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. 500 po yung nilipat ko kahapon. Wala kayo. Dapat ikaw ang lumipat. Nagyayabang ka na naman eh. 500 daw yung nilipat niya simula kahapon. Walang mangyayari dyan hanggat andyan ka. Ikaw ang lumipat. Lumipat ka ron. Siguro doon ka sa yung posisyon ni maging Yusek ka ron. Posisyon ni sino to, si Bobo?
Si Attorney Gadon. Oo. Lipat ka na doon. Mas madali yun eh. Kasi yung posisyon na yun, ginawa-gawa lang yun eh. Wala kayong gagawin doon. Hindi, ito seriously ha. Dapat, ang nilalagay sa Bucor ay walang bahid ng korupsyon. Let me repeat, walang bahid ng korupsyon. Kaya nakakapagtaka si Angelina bakit binalik doon. Tinanggal na nga yan eh. Alam mo yung resignation ni Angelina kanina? Isa pa yun, kaya wala akong bilib doon. Bakit? Ugali na daw niyan si Angelina na pag alam niyang tatanggalin na siya, magre-resign. Kaya wala akong paki doon sa resignation niya na yun. Talagang tatanggalin siya doon sa lugar na yun. Kasi meron pang iba. Inunahan lang din. Kaya moro-moro gagawin nila yan dyan. Yang Bucor na yan, di ba nga, nilabas ko yan sa live ko, yung parang SM yan. Mas matindi pa ang tirahan dyan kaysa sa SM. Kasi may captured market. Alam mo yung ikaw, halimbawa may-ari ka ng school. Alam mo ang daang-daang libo ang kikitain ng kantin sa school. Bakit? Captured market yun eh. Especially elementary, hindi pwedeng lumabas ng school. All the more ito, 30,000 captured market. They have no choice. Hindi sila pwedeng lumabas. Kaya pag nagnegosyo ka dyan, bibilin at bibilin. Kaya po ganito. Dapat, ang mga nilalagay dyan walang bahid. Kaya kaduda-duda, kung maglalagay ka dyan ng may bahid korupsyon, may mga anomalya. Anong plano? Magsasabwatan kayo? I mean, di ba? Isang lugar na kilala sa pinagmumulan ng korupsyon. Isa sa pinagmumulan ng korupsyon yan. Isang ahensya yan. Alam ko marami kayong ahensyang alam. Immigration, etc., customs. Alam natin. Marami na nasangkot na korupsyon dyan. Maglalagay ka sa isang lugar nang alam mo may bahid. Tapos, kasabwat ka. Hindi tayo nagbibintang. Pero ganyan lalabas sa taong bayan yan. Alam mo na nga ang ganyan ng lugar na yan. Maglalagay ka pa ng may bahid dyan. Ano yun? Para hawak mo sa liig? Kung ay nilalagay mo dyan, hawak mo sa liig lang, kasabwat ka. Ilagay mo dyan yung ano. Yung naghahagis ng granada. Hindi. Ang lagay mo dyan, yung talagang galit sa droga. Ganun kasimple. Yung talagang may paninindigan. Yung atapang-atao. Pag naglagay ka dyan ng kaduwag, lalong lalala dyan. Duwag. Jesus. Signal doon. Tapos, sarili kayong selda. Magkakahiwalay. Pero, may mga tumatakas doon, bumabalik din. Kasi sabi nila, sir, mamamatay kami dito sa bundok. Naliligaw kami. Kung dati, pinapayagang humawak ng perang halagang 2,000 pesos ang kada PDL, ibinaba sa 1,000 piso na lang. Maglalabas raw ng... Kaya wala akong tiwala dyan. Anong koneksyon? Hindi ko maintindihan ha. Sorry ha. 2,000 pinaba sa 1,000. Una, ano ngayon? May GCash eh. Nakakapagnegosyo nga sila ng GCash dyan eh. Kalukuhan yung mga pinaggagawa nila. Alam mo yung patakarang ginagawa nila? Is patakarang pakitang tao. Patakarang pang press release. Ang gawin nyo dyan, yung lehitimong investigasyon at linisan. Ano? Tanggalin nyo yung mga tao ngayon dyan, especially the heads. Huwag yung mga ibababa sa 1,000. Wala din yan. Akala nyo ba mangyayari yan sa totoong buhay? Yes, nangyayari yan sa press con. Yes, nangyayari yan for media purposes. Pero sa totoong buhay, naku, hello. Nakapagpasok nga ng galong-galong gasol dun. Pera pa.
tayong maglokohan. Mga bagong direktiba ang Bucor para mas maayos na ma-regulate at mabantayan ito laban sa paggamit sa illegal na droga o mga kontrabando. Yung malaking problema namin dito talaga, Si Katapang. Yun ang malaking problema nyo dyan, si Katapang. Tanggalin nyo yan. Hindi masusolve. Pustahan tayo. Hindi masusolve problema dyan si Katapang. yung negosyo na naroroon sa loob ng mga empleyado mismo ng Bucor na siyang tumatayo na humahawak na negosyo, nangungumisyon sa bawat pasok ng pera. Ay, sino yun? Sino yun? Nasa harap mo na, tutuklawin ka na eh. Ang hirap manggising ng taong gising. Nagpapatuloy ang decongestion ng Bilibid kung saan higit 30,000 ang nagsisiksikan sa kulungang may kapasidad lang na 6,000. Para sa GMA... Ano yung itsura nito, ha? Tingnan mo itong itsura na yan, ha? Asa na yan? Hindi yan. Huwag niyong tingnan yung itsura na yan. Hindi yan. Ito. Yan, ganyan kadaming preso. 3,000, ha? Hindi ka pwedeng maglagay ng leader na corrupt dyan. Hindi ka pwedeng maglagay ng leader na weak. Hindi ka pwedeng maglagay ng leader dyan nagbait-baitan. Kasi lalamunin siya ng sistema. Kasi kahit sabihin mo, ilagay mo dyan mabait, pero hindi strong leader, pagdating yan sa loob, bilangan mo lang ng ilang araw yan, lalamunin ng sistema. Ganyan po nangyayari sa mga matituno nating politiko pagpasok. Titingnan nyo nangyari kay Senator Bato. Hindi ko sinasabing masama siyang tao, pero galawang trapo na. Pag hindi ka naglagay ng strong dyan, kahit mabait pa, sabihin nating mabait, kahit walang bisyo, pero hindi strong, lalamunin ng sistema. That is very dangerous. Halimbawa, presidente. Kahit yung presidente matino, pero takot sa asawa. Ay, hindi takot sa asawa, pero weak. Lalamunin ng sistema. Wala siyang magagawa eh. Why? Mabait eh. Pero soft. Or greedy. Kasi pwede kang tao mabait pero mukha kang pera eh. Oh, may mga ganun tao ha. Talaga namang mabait. Hindi gagawa ng masama. Pero weakness, pera. Pag ang tao may weakness sa pera, nilagay mo sa ganyang sitwasyon, kahit mabait, lalamunin. Eh paano pa kaya yung may isyong korupsyon? May issue na dating tinanggal kasi may korupsyon, tas ibabalik mo dyan. Lamon na yun. Oo. Hindi pa tumutungtong dyan, kinokontak na. Magkano? Anong gusto mo? Aircon, electric fan. Anong gusto mo? Chubby or lean, petite? Oh. Hindi pa napopwesto yan. I-deliver ko sa'yo. Bata or sakto lang. Ganyan na. High grade, local o imported? Bakit? Meron na nga ano eh. May bahid na nga eh. The next performance will start momentarily.